Simula. Hinding-hindi, Ginoong Shen. Lumabas na kayong lahat. Ginoong Shen, bawat buwan ay kailangan maghanap ng 200 babae para sa pagsusuri ng dugo. Hindi lamang dapat ipinanganak sa oras ng tigre, kundi ang dugo ay dapat kumikinang kapag ibinuhos sa tubig. Ano kaya ang balak niya? Sino ba ang nakakaalam? Basta't may pera kapag sumailalim sa pagsusuri ng dugo. Kung swertehin ka, at kumikinang talaga ang dugo mo, kahit hindi ka ang babae na hinahanap ni Ginoong Shen, may 1,000,000 ka pa rin. Tama ka. Kukuha pa ako ng 2 kapatid na babae. Dugo. Kumikinang. Xiao Kui, saan mang oras? Hindi mo dapat ipaalam kaninuman na ang iyong dugo ay kumikinang kapag ibinuhos sa tubig. Naiintindihan mo ba? Sa loob ng maraming taon, sinunod ko ang sinabi ng tatay ko. At itinago ang lihim na ito. Pero ngayon, malubha na ang tatay ko at kailangan ng 800,000 para sa gamot. Kung totoo ang sinasabi nila, ako ang pinakaangkop na tao. Ako. Pero, sige, ang importante ngayon ay iligtas ang tatay ko. Ginoong Shen. Narinig ko po na naghahanap kayo ng babaeng ang dugo ay kumikinang. Kapag ibinuhos sa tubig, baka ako po ang pinakaangkop na tao. Ikaw ang hinahanap ni Ginoong Shen? Nakbibiro ka ba? Umalis ka na, bata. Totoo po ang sinasabi ko. Basta, Binabalaan kita. Hindi mo pwedeng lokohin si Ginoong Shen. Mangmang ka. Umalis ka na, kung hindi. Hindi na kita papayagang makalakal dito. Ginoong Shen, isa lang siyang makalakal dito. Huwag mo siyang pansinin. Halika. Sila po. Ginoong Shen. Hindi po ako nagbibiro. Totoo po ang lahat ng sinasabi ko. Bigyan niyo po ako ng pagkakataong sumailalim sa pagsusuri ng dugo. Ginoong Shen. Wala na akong ibang paraan. Ginoong Shen, tingnan niyo po. Hindi niya nakita. Bata, gusto mo bang mamatay? Pasensya na po, Manager Wang. Aalis na po ako. Umalis ka na. Ginoong Shen, 3 buwan na ang nakalipas ngayong buwan. Ano na ang gagawin natin? Ginoong Shen, ang sakit niyo po ay congenital at may lason na sa katawan. Hindi ko po ito kayang gamutin. Para malunasan ang lason, kailangang makahanap ng babaeng ipinanganak sa oras ng tigre, na ang dugo ay kumikinang kapag ibinuhos sa tubig. Kung hindi, pagkatapos ng 3 buwan, si Master Shen ay magkakaroon ng lason sa puso. Mamamatay ka agad. Sandali. Master Shen. Gaano pa ako katagal mabubuhay sa mundong ito? Kung totoo ngang, may tao na ang dugo ay kumikinang sa tubig. Ang ulan na ito ay maaaring magturo sa akin at dalhin ako sa kanyang piling.
Ano yon? Saan siya pumunta? Master Shen, ano ang nangyari? May nakita akong babae, ang kanyang dugo ay kumikinang sa ulan. Pero ngayon, nawala siya. Ano? Kayong lahat, hatiin ang grupo at hanapin siya. Bilis. Mukhang kailangan ko ng magpabenda. Oy, bata. Ang gabi na. Saan ka pupunta mag-isa? Uwi na ako. Nasaan ang bahay mo? Samahan ka namin. Te. Wag na. Wag niyo akong hawakan. Ano ba talaga ang gusto niyo? Siyempre gusto naming makipag-usap ng masinsinan sa'yo. Tungkol sa filosofiya. Oo, tama ka. Basta sumunod ka lang. Magiging maamo kami sa'yo. Wag niyo akong hawakan. Marunong akong lumaban. Hinampas Montag ako? Tol, habilan mo siya. Ikaw, Master Shen, tulungan mo ako. Zino ka? Umalis ka. Kung ayaw mong masaktan, umalis ka na. takpan ng mga tenga mo. Master Shen. Siraan mo sila. Si. Huwag kayong lalapit. Salamat, Master Shen. Master Shen, hindi ako nagsisinungaling. Ako talaga ang hinahanap mo. Umuulit na naman ang lason. Ano nang nangyari sa inyo? Hahanap ako ng tutulong sa'yo. Huwag na. Ikaw lang ang kailangan ko. Sapat na. Ang babaeng ito, talagang nakakapagpawala ng lason sa akin. Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Song Xiaokui. Ah, Song Xiaokui. Sumama ka sa akin sa Shen family. Magpakasal. Master Shen, baka nagkakamali ka. Narito ako para magpa-test ng dugo. Hindi ako nagbebenta ng katawan. 1 bilyon, sapat na ba? Isang bilyon, maliligtas na ang sakit ng tatay ko. CJ, Nagpapakipot. Master Shen, ito ang impormasyon ni Miss Zhong.
Tatay, liver cancer. Master Shen, Kanina, tiningnan ni Dr. Chen ang zodiac ni Miss Song. tiyak na siya ang makakapagligtas sa inyo. Basta't magsama kayo, tuluyang mawawala ang lason. Maliligtas ka. Pero ang paraan ng pag-alis ng lason, talagang ililipat lang. Ang lason sa katawan mo, papunta sa katawan ni Miss Jong. Pagkatapos ng pagtatalik, Si Miss Jong ay mamamatay dahil sa lason. Ang bagay na ito, hindi niya alam. Binigyan ko siya ng 1 bilyon. 1 bilyon. Sapat na para sa buhay niya. Pero, Master Shen, Pasok. salamat sa pagligtas mo sa akin ngayon. Salamat din sa perang ibinigay mo para sa tatay ko. Ito ang kinwertiyan na niluto ko, nabasa ka ng ulan ngayon. Ayaw ko. Huwag mo akong sipsipin. Gawin mo lang ang tungkulin mo bilang Shen. Tungkulin. Huwag kang mag-alala, Master Shen. Dahil tinanggap ko na ang pera mo. Kahit ano, sasamahan kita. CJ, pwede ka nang umalis. Maghanda ng magandang kabaong para sa kanya. Opo, Ang tungkuling sinabi ni Master Shen. Siguro yun ang tinutukoy niya. Dugo. Sino ang naglagay ng balde dito? Itong nakakadiring bagay. Alisin mo na. Mises, okay ka lang? Dugo. Mises, Yung, si Master Shen, dahil may sakit siya. Bawat buwan. Naghahanap siya ng 200 babae para magpatest ng dugo. Ito yung hindi pa naayos na tubig na may dugo. Huwag mo sanang isipin. Ganito. Hindi ko akalain na yung nakakatakot na si Master Shen sa mga chismis. Ginagawa pala niya ito para gumaling. Pero ngayon, nandyan ka na. Hindi na kailangan maghanap pa ng iba para magpatest ng dugo. Bakit? Ikaw na yung hinahanap ni Master Shen. Ikaw lang ang makakapagpagaling sa kanya. Ako. Paano ko siya pagagalingin? Hindi naman ako doktor. Yun, hindi ko rin masyadong alam. Antayin mo na lang. Si Master Shen na ang bahala sa'yo. CJ. Pero hindi pwedeng basta na lang maghintay. Kailangan kong gawin ang lahat para kay Master Shen. Hi, Master Shen. Anong ginagawa mo? Nagpapakulo ng pampalakas. Sabi nila, hindi maganda ang pakiramdam mo, kaya naisip kong magluto ng pampalakas para sa'yo, pampaganda ng pangangatawan at pampadagdag ng lakas. Ang arte-arte mo. Hindi ito arte. Master Shen, ito yung reseta ng pamilya namin. Talagang pampalakas to, ginagamit ito ng tatay ko. Sabi ko sa'yo, huwag kang gagawa ng mga bagay na hindi kailangan. Hindi mo kailangang magpakitang gilas sa akin. Hindi ako nagpapakitang gilas. Talagang epektibo itong pampalakas na ito. Epektibo. Eh bakit nasa list pa rin ang tatay mo? Pampalakas lang ito, hindi gamot na pangmilagro. Sana nga makatulong ito sa tatay ko. Sige na, pasyente siya, hindi ko na siya papansinin. Kulang na lang ng ginseng tapos na ang pampalakas.
Master Shen, kagabi. Pinag-aralan ko ang mga bituin. Ang pinakamagandang oras para sa inyo ni Miss Jong ay sa hating gabi. Alam ko na. Pagkatapos ng 3 araw, tapos na rin ang kabaong. Tumahimik ka. Kamusta? May tao ba? Hui, ZMS, Song pala ito. Shenyi, kailangan ko bang lumabas? Tingnan mo, ano ba ang gusto niya? Bakit siya pumunta? Batang babay. Ano ang kailangan Montag? Gusto ko. Bumili ng ginseng. Batang babay. Ang ginseng ko dito, lahat ay mahal. Pinakamababa. Ay ganito ang presyo. 5 milyon. 50 milyon. Hindi pwede, hindi pwede. Bibili ako ng 2, pwedeng bawasan mo ang presyo. Ang natitira kong pera ay para sa pagpapagamot ng tatay ko at para bayaran ang utang. Si. Pero bakit ka bibili na napakamahal na ginseng? Para kanino? Para sa asawa ko. May sakit siya. Gusto kong gumaling siya agad. Ito ay 2 ginseng na 1,000 taon ang edad. Para sa iyo. 70 milyon. Kunin Montag na. Salamat. Sabi sa reseta, kapag mas matanda ang ginseng, mas epektibo ito. Ngayon, tiyak na makakatulong kay Shenye. Hoy, tatay. Huwag ninyong galawin ang tatay ko, pupunta na ako. Salamat. Shenyi, mukhang nagmamalasakit pa rin sa inyo ang misis. Handang gumastos ng 70 milyon para bumili ng ginseng para sa inyo. Pero mukhang nagmamadali ang misis kanina. Baka may nangyari sa kanyang tatay. Gusto nyo bang puntahan? Maghanda ng sasakyan, pupunta tayo sa ospital. Si. Hindi pa dumadating ang anak mo. Ayaw bang magbayad ng utang? Magsalita ka. Tatay. Bitawan mo ang tatay ko. Xiao Ku. Bakit ka nandito? Hala, Song Yin Guo. Ang ganda pala ng anak mo. Bakit ngayon mo lang sinabi? Xiao Ku, takbo. Takbo na, Xiao Ku. Tatay. Halika, tumayo ka, Xiao Ku. Ere. Anong balak mo? Syempre gaganti ako, bayat utang sa katawan, fair di ba? Babayaran ko 2 milyon, di ba? Babayaran ko. 2 milyon? Yun dati yun. Na yon. 20 milyon ang kailangan ko. 20 milyon. Meron ka ba? Paano naging 20 milyon? Nanloloko na kayo. Tigil ang kakulitan. Kung di ka magbabayad, paglingkuran mo ako. Havakan siya. Vak, Xiao Ku. Huwag niyo akong gagalawin. Ang asawa ko si Master Shen. Master Shen. Ha ha ha. Hala ang lakas ng loob mo ah. Isinasama mo pa si Master Shen. Akala Montag di atangga kami? Boss, baka yung sa baba na ospital ang tinutukoy niya.
Yung matandang nagwawalis sa CR na si Mang Shen, kahit yung matanda na yun. Di yan magkakagusto sa ganito, ang baho. Basurero lang yan. Huwag. Baby. Lumalaban ka pa? Kung ayaw mong sumunod, gagalawin na kita. Tingnan natin kung ano magagawa ng Master Shen mo. Kung dumating man, wala siyang magagawa sa akin. Huvak. Hawakan niyo yung matanda para makita niya kung paano ko alagaan ang anak niya. Huwag, matanda, panoorin mo. Master Shen. Boss, parang tutuziyang si Master Shen, alarm K.O. Wang Hao, Narito. gibain niyo sila. Si. Master Shen, hindi ko alam na asawa mo pala siya. Patawarin mo na kami. S.A. Itas. Kahit mamatay, may kasama akong dadalhin. Ingat, Ginoong Shen. Natakot ako kanina. Mabait ka, huwag matakot. Ginoong Shen. Buti na lang hindi nasira. Ito, ginseng para sa inyo para pampalakas ng katawan. Ano nang nangyari sa iyo? Lumalala na naman ang lason. Ginoong Shen, ano nang nangyari sa iyo? Ginoong Shen. Doktor. Ginoong Shen, gising na kayo. 2 araw kayong walang malay. Gutom na ba kayo? Nagluto ako ng sopas para sa inyo. Ito ay sopas na isda, napakapampalusog. Subukan ninyo. Ang sarap. Masaya ako kung nagustuhan mo. Sa sopas na ito, sinadya kong lagyan ng maliit na piraso ng ginseng. At saka, may sabaw din ako na pampalusog, kaya ganito. Pampalusog, pero hindi masyadong matapang. Ginong Shen. Ano ng problema? Sabi ng amo, kanina raw tumawag siya, sabi niya. Bukas ay pagdiriwang ng mga ninuno. Dalhin mo raw si Binibining Zhong, sabay kayong umuwi. Alam na. Pagdiriwang ng mga ninuno. Hindi ba't makikilala ko ang pamilya ni Ginoong Shen? Balita ko sa pagdiriwang na ito, sinadya ni Ginoong Shen na ipasama si Kuya Sihan, kasama ang bagong kasal niyang asawa. Nakita ko na ang larawan ng babaeng iyon. Mukhang probinsyana lang. Bakit siya ang napangasawa ni Kuya Sihan? Bini-bini. May ibang dahilan kung bakit pinakasalan ni Ginoong Shen ang babaeng iyon. Tignan mo ngayon sa pagdiriwang, hindi ba't ikaw ang inimbitahan ni Ginoong Shen? Ito ay tanda na ikaw ang magiging asawa ni Ginoong Shen sa hinaharap. Zanan ka. Bini-bini, mauna muna ang amo para magkape kasama ng amo. Mainte ka muna dito, Sandali. CJ,
Ito ang mga rebulto ng mga ninuno ng pamilya Shen. Ako si Song Xiaoqui, isang kabataan. Nagpapakumbaba sa inyong lahat, sana ay pagpalain ninyo ang aking asawa. Upang siya ay gumaling at maging malusog. At maging mapayapa ang kanyang buhay. Isang babaeng pera lang ang habol. Anong pagmamalaki mo dyan? Ikaw, Ako ang kababata ni Master Shen. Tulat Montag. Iniimbita sa pagsamba ng pamilya Shen. CJ, Teka. Nagtataka ako, anong paraan ba ang ginamit mo? Para akitin si Kuya Zihan? hindi ko siya inakit. Bala. Hindi kaya itong mukhang inosente mong itsura? Ang ginamit mong panlilin lang kay Kuya si Han. Maaaring nagkakamali kayo, pero talagang wala akong ginawa. Hindi ko inakit si Master Shen. Nagkakamali ako. Ako ang tunay na kasintahan ni Kuya si Han. Alam ito ng mga ninuno namin. Hindi ako naniniwala. Tignan mo sa ilalim kung ayaw mong maniwala. Ano NG ginagawa ninyo? Tita. Araw ng pagsamba. Tapos ganito kayo mag-ingay, anong klaseng asal yan? Sinong nagkalat nito? Tita. Siya po ang nagkalat ng lahat ng ito. Pagpasok ko pa lang, narinig ko na. Siya'y nanunumpa kay Kuya Sihan. Sabi niya, karapat dapat lang kay Kuya Sihan ang malupit at malamig na pagtrato. Sinabi rin niya, mas mabuti pa'y kunin na agad ni Bathala si Kuya Sihan. Kung hindi. Malilipol ang pamilya Shen. Ano? Hindi ko sinabi yan. Hindi Montag? Pwede mo bang sabihing hindi mo itinapon ang mga altar na ito? Ako, Hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa. talagang hindi ko sinabi ang mga iyon. Siya kanina lang. Huwag kang makinig sa kanyang kasinungalingan. Gaya niyang taga-probinsya, puro kasinungalingan ang alam. Magnanakaw pa. Sa tingin ko, dapat may putol ng kanyang mga kamay. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, sinabi mo ba talaga ang mga iyon? Talagang hindi ko sinabi ang mga iyon. Tita, pakiusap pakinggan niyo po muna ako. Kung ganyan ang katigasan ng ulo mo, mga tauhan, narito. Unay putulin ang kanyang mga kamay, tapos gasgasin ang mukha niya. Isang paliwanag sa mga ninuno ng Shen. Wala ako. Ale. Huwag. Ale. Ginoo, masama ang nangyari, may nangyari sa asawa mo. Ano? Ang sakit.
Gasgasin ulit ang mukha niya. Oo. Eh. Kuya Zihan. Xiaokui. Huwag kang matakot, nandito na ako. Sino ang nasaktan sa kanya? Kuya Zihan. Bala ka, hindi Montag alam. Kanina itong Song Xiaoku. Pagdating niya, ininsulto niya ako. Sinabi, Ako ang puno ng pamilya Shen, siya ang asawa ng puno. Ano man ang gawin niya sa iyo, ito ay makatarungan. Kuya Sihan, paano mo nasabi yon? Oo nga Zihan. Ziyaya, kahit paano. Ay iyong kababata, siya rin ang tanging. Binibini ng pamilya Lu. Paano mo nasabi yon para sa babaeng ito na mababa ang estado? Ganito Montag sinabi Ziyaya. Mababa ang estado. Mula ngayon, ang pamilya Shen ay titigil sa lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Lu. Ililipat ang lahat ng ari-arian ni Lu Jiaojiao sa pangalan ni Song Xiaokui. Ano, Zihan? Hindi. Kuya Sihan, hindi mo ito magagawa, ako. Ngayon, siya ang asawa ng puno ng pamilya Shen. At ikaw, wala ka na. Mga tao, gawin lahat ng ginawa ni Lu Jiaojiao sa aking asawa. Sa kanya, ibabalik ng libu-libong beses. Oo. Huwag. Kuya Sihan, hindi mo ito magagawa sa akin. Tita, tulungan Montag ako. Tama na. Shen Zihan. Kahit na ikaw ang bagong puno ng pamilya Shen, dapat mong maintindihan ang respeto sa mga nakatatanda. Huwag kang magwala sa harap ko, ako ang iyong ina. Nasaan ang iyong paggalang? Ina. Ang aking ina ay namatay na 20 taon na ang nakalipas. Kung gusto mo talaga, napaboran si Lu Jiaojiao, hindi ka dapat magreklamo na maparusahan kasama niya. Ilipat ang lahat ng ari-arian ni Lixin sa pamilya Shen patungo sa pangalan ni Song Xiaokui. Shen Sihan, nawawala ka na sa sarili mo. Hindi ka patatawarin ni Ama kapag ginawa mo ito. Kakausapin ko si Ama. Pero ngayon, lahat ng pinsala na ginawa niyo kay Xiaokui, babayaran ko ng doble. Simulan na. Huvak. Sihan kuya, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Ak. At ikaw. Ikaw ang nag-utos na saktan ang mukha ni Xiaokui, di ba? Baitawan mo. Ikaw. Sampalin mo siya. Shen Sihan, hindi mo magagawa ito. Sampalin. Hanggang sa dumilim, sa kanya sila pakawalan. Shen Sihan, huwag mong isipin na hindi ko alam. Hindi ka na mabubuhay sa susunod na buwan. Titingnan ko kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Halika. Tiisin mo, gagaan ko.
Yun nga pala. Siyang Gino, Sabihin mo, bakit? Sinasabi nila na hindi ka na mabubuhay sa susunod na buwan. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang sabihin. Kung kaya kitang iligtas, sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mong gawin ko. Gagawin ko ang lahat. alam ba ng babaeng ito kung ano ang ipinangako niya? Kung gagaling talaga ako, tiyak na mamamatay siya. Ikaw, narinig mo ba? Ano ang ginagawa? Kahit ano. Alaynan. Sana. Mabilis kang gumaling. CJ, Tito, ang ating dalawang pamilya ay matagal nang magkaibigan. Sisihan kuya, para lang sa babaeng taga-probinsya. Ginaganito ako, dapat mo akong tulungan. Oon ga. Talagang sobra sisihan, amo. Kung hindi mo ayusin, baka pati pagpatay kay Zhong Xiaokuy. Gavin niya. Hindi naman ganoon kaseryoso. Ang pagpapakasal ni Sihan sa babaeng iyon ay dahil pagkatapos silang magsama. Maaring mawala ang lason ni Sihan. Pagdating ng bukang liwayway bukas. Pagkatapos malinis ang lason ni Sihan, ang babaeng iyon ay wala ng silbi. Ano? Alam ko naman na sisihan kuya ay hindi talaga interesado sa babaeng yon. Nen, ngayon ay panatag ka na. Ang maliit na yon, kaya palang linisin ang lason ni Shensihan. Hindi mamamatay si Shensihan. Kung gayon, ang aking mga plano sa loob ng maraming taon ay nasayang. Hey! Bakit hindi ka nagsasalita? Galit ka pa ba? Hindi ako galit. Naisip ko lang, sa harap ng maraming tao. Pinapalo ni Sihan ang aking mukha, hindi maganda. Kahit pa ako ang kanyang ina. Sige na. Huwag na nating pag-usapan. Ikaw ay stepmother ni Sihan. Hindi mo siya tunay na ina, kaya dapat. Alam mo ang iyong lugar. Huwag nang maulit. Opo. Naintindihan ko na, tita. Alis na rin ako. Ingat. Mahal. Huwag. Ito ang kwarto ni Shen Amo. Panaginip lang iyon. Gising na. Pero, ang dahilan kung bakit hindi ko siya hinawakan ay dahil hindi pa tamang oras. Magpahinga ka ng mabuti. Ako. Tatawagan ko si Dr. Chen. Gusto ko magsasabi. Pagkatapos naming magsama. Kung may paraan si Dr. Chen, siguradong sinabi na niya yun. Kahit walang paraan, kailangan natin mag-isip ng paraan. Sige, tatanungin ko na siya. Kanina, sobrang close na natin. Bakit bigla kang huminto, Master Shen? Xiaodu, kasama ko sa kama ang asawa ko, pero ayaw niyang hawakan ako. Ano ang dahilan? Based sa tanong mo, Sino nang kausap mo sa ganitong oras? Wala naman. ang asawa mo, baka may problema sa kalusugan o kulang sa excitement ang married life nyo. Master Shen, pakinggan mo muna ako. Kanina, ito pala nang hinahanap mo. Ako.
Lumapit ka. Huwag kang mag-overthink. Matulog ka na. Ako. Master Shen, may nakita si Dr. Chen na paraan para maligtas si Mrs. Master Shen, Ang paraan para maligtas si Song Xiaohui. Ano yon? Master Shen, alam mo naman siguro na ang lason na ito nakakamatay. Dahil hindi ito tugma sa dugo ni Miss Zhong. Para ma-neutralize ang hindi pagtugma, kailangan lang. Kailangan lang ano? Kailangan lang. Gamitin ang dugo mula sa puso mo bilang pampasigla. Tapos going link si incense, pag magsasama kayo, zindihan ang incense. Para mahinga ni Miss Zhong at para perfectong mag-blend ang lason. Dugo mula sa puso. Tama, pero delikado ang pagkuha ng dugo mula sa puso. Isang maling kilos lang, pwedeng mawala ang buhay. Montak. Master Shen, ikaw ang pinuno ng Shen family, isang top-tier na pamilya. Huwag mong isugal ang buhay mo para sa isang ordinaryong babae. Hindi siya ordinaryong babae. Asawa ko siya. Ang paraan para maligtas si Song Xiaohui. Isa lang ito. Di ba? Oo. Kunin mo na. Master Shen, talaga bang hindi ka na mag-isip pa? Gumawa ng sabaw na pampalakas. Narinig ko sa kanila na hindi maganda ang pakiramdam mo, kaya naisip kong gumawa ng sabaw para sa iyo, para lumakas ang katawan at dumami ang dugo. Ako. Asawa. May sakit siya. Gusto kong gumaling siya agad. Sana. Mabilis kang gumaling. Ang tanga naman niya. Ano? Nagdesisyon na ako, kunin mo na ang dugo. Sapat na ba ang dugo? Sapat na, sapat na. Master Shen, kakakuha mo lang ng dugo sa puso. Hindi ka dapat mahanginan. Baka gusto mong dito ka na lang matulog sa bahay ko. Bukas na lang umaga ka umuwi. Bago maggabi bukas. Dapat matapos na ang Lingxi incense. Huwag kang mag-alala, siguradong matatapos. Huling hakbang, anak, kunin mo ang guangdan na iyon. Si. Kulang pa ng isang puting Angelica. Pagkatapos nito, matatapos na ang Lingxi incense. Tsurui, bantayan mo ang apoy ng insenso. Pupunta muna ako sa likod bahay.
Kukuha ng piraso ng puting Angelica, Master. Hoy, Miss Lu, may malaking problema. Ano nangyari? Kagabi, biglang dumating si Master Shen sa klinika at kumuha ng dugo sa puso. Sabi nila, ang Lingzi incense na nagawa sa dugo sa puso. Makapaganti ng buhay kay Song Xiaohui, Master Shen, kahit pagkatapos ng kanilang unang gabi. Ano? Agarang palitan ang Lingxi incense. Basta mamatay lang si. Zhong Qiaokui, bibigyan kita ng 1 bilyon. Naiintindihan ka o? Ang aga mo. Dapat itong maipasok bago maggabi. Huwag mong hayaang malaman ni Mrs. Huwag kang mag-alala, Assistant Wang. Magandang umaga, Assistant Wang. Mises. Magandang umaga po, Mrs. Yun nga po. Nakita niyo po ba si Master Shen? Si Master Shen po? Pumunta na po sa opisina. Ako po'y narito para ayusin ang mga dokumento niya. Isang gabi na ang nakalipas. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari kay Master Shen. At kay Divine Dr. Chen. Master Shen, halos tapos na po ang insenso. Sandali na lang po. Matatapos na po ito. E di, hihintayin ko pong matapos ang insenso bago umalis. Sa totoo lang po, kailangan talaga ng sapat na oras para matapos ang insenso. Kaya ganito na lang po. Mauna na po kayong magpahinga. Pagkatapos po matapos ang insenso, ipapadala ko po si Tsuruy. Para ihatid ito sa inyo. Okay pa? Sige po. E di, uwi mo na po ako at maghihintay. Sige po. Yun po ay. Naku! Nakalimutan kong itago ang ancestral tablet. Ay, Mrs. Kalat lang po ito. Mauna na po kayong pumasok sa kwarto. Titingnan ko po. Mrs., wala po talagang problema. Titingnan ko lang po. Mrs., mauna na po kayong pumasok sa kwarto. Master Shen. Ano nang nangyari sa'yo? Okay lang ako. Napakaputla na ng mukha mo tapos sasabihin mong okay ka lang. Samahan na kitang umuwi para magpahinga. CJ, Tumigil ka muna, Assistant Wang. Ikaw pala ang estudyante ni Divine Dr. Chen. May kailangan ka ba? Narito po ako para ihatid ang insenso. Umalis lang po si Master Shen, tapos ito'y natapos na. Inutusan po ako ng master ko na dalhin ito agad. Ah, ito po ang Lingxi incense na ginawa ng master ko. Zinabi niya po, na kapag gagamitin ito ni Master Shen at ang misis niya sa kanilang unang gabi, kailangan lang po itong sindihan ng maaga. Para maligtas ang buhay ng misis. Napakaganda naman, maliligtas na rin ang misis. Nga pala, anong sangkap ang ginamit sa insensong ito? Ang insensong ito, Ay gawa sa puso ng dugo ni Master Shen. Ano? Puso NG dugo? Kaya pala napakahina ni Master Shen nang umuwi kanina. Kinuha pala ang puso ng dugo niya. Tama po. hindi ko akalain na handang ipagsapalaran ni Master Shen ang kanyang buhay. Paalang mabuhay ang misis. Sige, alam ka una. Ibigay ko na lang ito kay Master Shen mamaya. Miss Lu, naipadala ka una po ang insenso. Tulad ng inyong utos. Pinalitan ko po ang Lingxi incense ng Hihuan incense. Mabuti, ngayon. Tiyak na mamamatay si Zhong Qiaokui.
Heto, uminom ka muna ng tubig. Gumagaling ka na ba? Ngumiti ka pa. Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Ikaw, ganyan ka. Talagang nag-aalala ako. Hindi pa oras. Kailan? Shen Yi, Xiao Kui. Ano? Talagang si Shen Yi. kapag tinitingnan ang asawa, malambing kapag ako naman. Parang gusto niya akong patayin sa laming. Shen Yi, huwag kang masyadong magmahal. Shen Yi, Ito ay insenso na gawa ni Dr. Chen, sabi niya. Basta't iyong sindihan ang insenso bago ang gabing pagsasama. At panatilihin ang asawa sa usok ng insenso. walang panganib sa buhay. Alam ko na. Kung hindi, bakit tuwing ganitong oras humihinto? Ngayong gabi. Hindi na hihinto. Kailan ba talaga ang sinasabi ni Shenye? Bilisan ni Ginoong Zhang, kailangang matapos ang pangalan ng asawa sa plek ngayong gabi. Ang pangalan ng asawa ay dapat na makaukit sa plek. Blake, Ngayong gabi ay gabi ng kabilugan ng buwan. Pagkatapos, ang laso ni Shenyi ay dapat na gumaling na. Sayang lang ang bagong asawa. Bata pa, mamamatay na. ang bagong asawa. Mamatay. Ano ang ibig sabihin? Kahit na pagkatapos ng gabing pagsasama ay mamamatay. Pero siya ay nakasama ni Shenyi. Bago mamatay ay nakuha pa niya. Ang titulo ng asawa para sa isang babaeng mababa ang pinanggalingan ay isang malaking biyaya. Hindi mo kailangang magpakitang gila sa akin. Kailangan mo lang gawin ang tungkulin mo bilang asawa ni Shen. Kaya pala, hindi ako hinawakan ni Shensihan. Dahil, kapag nagkagabi na tayo, mamamatay ako. Kaya pala, ang sinabi niyang hindi pa oras. Iyon ang ibig sabihin. Shen Yi, malapit na ang buong buwan, kukunin ko ang asawa. Xiao Kui, pagkatapos ng gabing ito, ikaw na ang tunay kong asawa. Ang singsing na ito ay aking pangako sa iyo. Sampung minuto na lang bago ang buong buwan. Saan ba napunta ang asawa? Assistant Wang, nakita niyo ba ang asawa? Vala PA. Hinanap namin ang buong Shen residence. Pero wala kaming nakita. Tuloy ang paghahanap. Opo. Peron Gayon, nandito ka na. Hindi na kailangan ng iba para sa dugo. Bakit? Ikaw ang hinahanap ni Shen para sa kanyang sakit. Ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya.
Ako. Kung gusto kong iligtas si Shen, kailangan kong isakripisyo ang buhay ko. Dapat ko ba talaga siyang iligtas? Pero, kung mamatay ako, paano na si Papa? Kakalabas lang niya sa ospital. Hindi pwede. Kahit ano ang katotohanan. Kailangan kong kausapin si Shen. Baka dahil sa buong buwan. Mas malala ang sakit niya ngayon. Bakit mas matindi ngayon? Ang init. Shen si Han, may sasabihin ako. Ano yon? Pagkatapos ng ating gabi, saka mo sabihin. Xiao Kui. Hindi ito panaginip. Kagabi talagang naging asawa ko si Xiao Kui. Hindi pwede. Kailangan kong hanapin si Xiao Kui. Dr. Chen, nakita mo ba si Xiao Kui? Saan siya pumunta? Sie Miss Zong, Zia? Ano ang nangyari kay Xiao Kui? Sabihin mo. Shen, kakagaling mo lang sa sakit. Huwag kang magalit. Magpahinga ka muna. Saan na si Xiao Kui? Sabihin mo. Sie Miss Zong, kagabi. Pinalitan ni Lu Jiao ang insenso. Sie Miss Zong, kinain ni Lu Yaya. Pilit na dinala. Ngayon, hindi alam kung buhay pa o patay na. Ano ang sinasabi mo? Shen Yi, talagang hindi ko kasalanan ito. Kagabi, ikaw at si Miss Zhong ay nawalan ng malay. Si Assistant Wang ay nadisgrasya rin. Ang insenso ay pinalitan. Miss Lu. Bakit ka nandito? Siyempre, para tingnan ang resulta. Tingnan natin kung si Zhong Xiaokui, ang maliit na kid, ay patay na ba? Ano Ang Big Mong Sabin? Ikaf? Ikaw ang pumali sa Lingzi Incense? Oo, ako. Lahat ng nagagalit sa akin ay dapat mamatay. Dalhin Zia. Oo. Hindi ninyo pwedeng dalhin si Miss Zhong. Ay mataw. Umalis kayo. Lu Yao Yao. Noong dinala si Miss Zhong. Buhay pa si Miss Zhong, pero. Narinig ko ang sinabi ni Lu Jiao. Gayon, si Miss Zhong. Baka malas na ang kanyang kapalaran. Hey, Shen Yi. Mga tao. Makinig kayong mabuti sa loob ng 10 minuto. Gusto kong malaman kung saan pumunta si Zhong Xiaokui. Opo. Gisingin niyo siya. Opo.
Tigil. Nahanap na, talagang si Shen Yi ang the best. Sundan agad ang sasakyang ito. Naiintindihan. Lu Jiao Jiao. Ano ang balak mo? Song Xiaokui. Hindi ko alam kung anong pampagana. Ang ibinigay mo kay Kuya si Han para siya'y maging biest sa iyo. At hindi ko inakala, swerte mo, pagkatapos mong makasama siya. Ay buhay KPRen. Pero kahit gaano ka kaswerte, ngayon, hindi ka na makakalabas. Dito ng buhay. Ako lang ang dapat maging MRS Shen. Teka. Sa sinabi ni Lu Jiao Jiao, nag-aalala siya na makipag-agawan ako sa kanya para kay Shen si Han. Pero yung lalaking walang puso, ayaw ko sa kanya. Lu Jiao Jiao, nagkakamali ka. Noong una, mabait si Master Shen sa akin. Dahil lang kaya kong alisin ang lason sa kanya. Ngayon, nawala na ang lason niya. Wala na akong silbi sa kanya, kaya hindi ko rin mapapahamak ang posisyon mo. Ibig mong sabihin, si Kuya si Han ay pinaboran ka, para lang maalis mo ang lason niya. Song Xiaoku, nakakadiri ka. Ang pagiging plastic mo, nakakasuka. Gavin Montag. Opo. Bago ka mamatay, ibibigay ko sa'yo ang sakit na ibinigay mo sa akin. Nang libo-libo, milyon-milyong bises. Huwag. Huwag, huwag. Bilisan mo ang takbo. Opo. Huwag. Ano NG nangyari? Ang sakit ba ng pakiramdam na parang tinutusok ang puso mo? Magkasama kami ni Kuya, si Han noong bata pa. Kahit anong tantrums KO. Pinapatawad ako ni Kuya si Han. Hanggang sa dumating ka, nagbago ang lahat. Ulitin ko. Gamot lang ako para sa kanya. Walang pagmamahal. Gamo? Isang gamot lang. Handang ibuwis ang buhay para lang protektahan ka? Huwag ang buhay niya. Ano nang ibig sabihin yan? Dito dapat ayon sa mapa. Bakit walang pasukan? Hanapin. Dahil mamamatay ka na, magiging mabait ako. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Si Kuya si Han. Para mabuhay ka pagkatapos ng inyong pagtatalik. Hinahanap niya si Dr. Chen, kumuha ng dugo sa puso, at ginawang insenso. Ano? Dahil lahat es ayo. Pero, pinalitan ko ang bulok na insenso ng pampagana. Kaya, nawalan siya ng kontrol. Kaya. Nanghina si Master Shen noon kaya siya naging mahina. Hindi niya balak na patayin ako. Ngayon, malamang hinahanap ka ni Kuya, si Han sa lahat ng lugar. Malamang nag-alala na siya, at nagugulo na ang isip. Sayang, pagdating niya, matagal ka ng patay. Patian Emo. Pakawalan mo ako. Hahaha. Lakazan Montag.
Miss, parang may yabag sa labas. Baka. Mga tauhan ni Master Shen na? Lisan Montag. Opo. Master Shen, guni-guni ko lang ba? Ako. Mamamatay na ba ako? Pero, bago ako mamatay, gusto kong malaman na sa mundong ito. Minahal din ako ng tunay. Miss, paano kung si Master Shen? Xiao Kui. Master Shen, Umalis kayo. Ihatid ko muna si Xiao Kui sa ospital. Tungkol sa kanila. Huwag nang may buhay na iwan. Si Master Shen. Master Shen, hindi Montag ako pwedeng ganyanin. Dr. Chen, kumusta si Xiao Kui? Hey! Dahil napalitan ang Lingxi Incense. Nang makipagtalik kayo kay Miss Zhong, ang kanyang katawan ay naapektuhan ng nakalalasong siya energy. Pagkatapos, siya ay pinahirapan pa. Isang himala na nailigtas pa ang buhay ni Miss Zhong. Mahirap na ngayong gisingin siya. Maliban na lang, Maliban na lang sa ano? maliban na lang, kung kukuha ulit ng dugo mula sa puso. Pero nakuhaan na si Master Shen ng dugo mula sa puso. Kung ulitin. Maaring ikamatay niya. Ito. Master Shen, huwag kang padalos-dalos. Kung makukuha ulit ang dugo mula sa puso, maliligtas ang buhay ni Xiao Kui. Tama ba? Tama. Ang dahilan kung bakit hindi nagigising si Miss Zhong ay dahil sa siya energy. Na sumira sa kanyang katawan. Mahirap tunawin. Kailangan lang ng dugo mula sa puso mo para gumaling. Saka lang siya magigising. Kunin mo na. Ginong Shen. Maghanda ka agad ng gamit para sa pagkuha ng dugo. Pero, Bilis! Teka. Ginong Shen. kailangan mong magpahinga ng 1 linggo muna. Baka hindi sapat ang dugo mo at hindi makukuha. Pero si Xiao Kui, kaya niyang maghintay ng 1 linggo. Kaya PA. Ngayon, ang kalagayan ni Miss Zhong ay stable, yung mga lason, kakaiba. Sa kanyang katawan, pa ang balanse. Ngayon, bukod sa hindi siya nagigising, wala namang ibang panganib. Mabuti naman. Shensihan, ayokong mamatay. Xiao Kui. Pasensya na. Xiao Kui. Gagaling ka, sigurado ako. Xiao Ku. Bienan. Bitawan mo siya. Pakawalan mo siya. Ikaf. Ikaw ang asawa ni Xiao Kui? Ako. Paano mo inalagaan si Xiao Kui? Noong dalawin ako ni Xiao Kui. Ayos pa siya noon. Anong nangyari sa kanya? Bakit nasugatan ng? Ganito kalala. Magsalita ka nga.
Umalis ka. Xiao Ku. Anak. Anong nangyari sa'yo? Bakit nasugatan ng ganito? Biyenan. Maniwala ka sa akin. Magiging okay si Xiaokui. Anong ibig mong sabihin na okay? Nasugatan na ng ganito si Xiaokui. Okay pa rin? Bulak ka ba? Ang labi ni Xiaokui, ang tuyot na. Ang tagal mong nagbantay, hindi mo man lang pinainom ng tubig. Ako na, hindi mo na kailangan. Asawa siya ni Xiaokui. Responsibilidad niyang alagaan si Xiaokui. Hindi mo na kailangang makialam. Tama po kayo. Xiao Ku. Huwag sana may mangyari sa kanya. Gusto mo ba siyang mamatay sa uhaw? Kunin mo ang cotton buds, basahin mo at painumin siya. CJ. Ang bagal Montag. Paano mo paalagaan si Xiaokui sa ganito? Mamaya. Walisin mo ang sahig, punasan mo ang bintana, at saka. Labhan mo rin ang mga damit ni Xiaokui. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Marunong ka bang magwalis? Gets Montag na? Walang kwenta. Natutunan Montag na ba? Masterchen, ako na kaya. Huwag na. Master Shen, 3 araw na kayong hindi pumapasok sa opisina. May international meeting mamayang hapon. Baka gusto nyong. Ipagpaliban mo. Master Shen, alam kong nag-alala kayo sa misis nyo. Pero, sobra naman ang biyenan nyo. Hindi pwedeng palagi na lang siyang nakutos NG kung ano-ano. Ang pinakakinakatakutan ni Xiaokui ay ang biyenan niya. At saka, kakagaling lang sa operasyon ng biyenan, bawal siyang magalit. Na pala. Itong bag ayusin mo. Ano ito? Bumili ka ng parehong bagay, tandaan mo. Huwag mong papansinin ang biyenan. Si? Baka gusto mong kumain at magpahinga muna. Ako na ang bahala kay Xiaokui. Tingnan ko, wala ka namang trabaho, hindi ka rin pumapasok. Ano ba talaga ang trabaho mo? Lanan. Ako. Ang tagal mong sumagot. Baka naman kriminal ka? Hindi talagang hindi. Kahit hindi ka kriminal, hindi ka rin naman matinong tao. Binabalaan kita.
Kung saktan mo ang aming Xiaokui, kahit mawala ang buhay ko, hindi kita patatawarin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagawin yon. Dumaan na ang doktor kanina. Hindi pa nila alam kung kailan magigising si Xiaokui. Zik Xiaoku. Mabait at responsible na bata. Dahil sa akin, nahirapan siya. Ito ang aming pamilya na reseta. Pang-regulate ng katawan. Ito ang gamit ng tatay ko. Dahil kulang ang pambayad sa gamot. Nag-drop out si Xiaokui at nag-ipon ng basura. Pa sa aking gamot. Xiaoku. Pasensya na sa iyo, anak. Walang kwenta ang tatay mo, walang kwenta. Biyanan. Xiaoku. Xiaoku, Doktor. Xiaoku. Pakiusap, Doktor. Abnormal ang heartbeat ng pasyente. Kailangan ng CER agad. Ano man ang gawin nyo, kailangan nyo siyang buhayin, naiintindihan nyo? Opo, Master Shen. Lumabas muna kayo at maghintay. Doktor, kumusta na si Xiaoku? Stable ng vital signs ng misis. Pero may isang bagay. Kailangan kong sabihin sa iyo. Sabihin mo. Kanina habang nag-test kami ng dugo niya. Et malamang. Buntis siya. Ano? Buntis. Pero hindi kaya nagigising si Xiaoku. Aya ba ng katawan niya? Iyon ang sasabihin ko. Hindi kayang dalhin ng katawan niya ang bata. Kung gusto mong mabuhay silang dalawa, isa lang ang paan. Kailangan mong ma-detoxify agad. Naiintindihan ko. Master Shen, sigurado ka ba? Pagkuha ng dugo ngayon, pwedeng mamatay. Sigurado ako, kunin mo na. Master Shen, ang pagkuha ng dugo ngayon. Delikado talaga, isang mali lang. Malamang ay mawawala ang iyong buhay. Ginong Shen, sa iyong kapangyarihan, gusto mo ng babae. Hindi ba't isang salita lang ang kailangan mo? Bakit Montag pa kailangan? Magpumili sa isang Zhong Xiaokui? Worth it ba ito pa sa iyo? Dr. Chen. Buntis si Xiaokui. Isang Zhong Xiaokui ay sapat na para ibigay ko ang aking buhay. Dagdag pa ang aking anak. Sasabihin mo bang worth it? Ginong Shen, Huwag nang magsalita pa, kunin na ang dugo. Masakit. Ang puso, ang sakit ng puso ko. Xiaokui. Ginoong Shen. Ang dugo sa iyong puso, halos hindi na maikuha, ngunit hindi pa rin sapa. Kuhanin pa. Huwag, Ginong Shen, kung kukuha ka pa.
mawawala ang buhay mo. Kuhanin. Huwag. Sihan. Huwag. Shenshan. Xiao Ku. Gising ka na. Mabuti naman. Tatay. Nasaan si Shenshan? Nasaan siya? Hindi ko alam, isang araw ko na siyang hindi nakikita. May nangyari sa kanya. Tatay, nasaan ang phone ko? Tatawagan ko siya. Huwag kang mag-alala, hanapin ko pa sa iyo. Huwag kang mag-alala. Hindi pa rin sapat ang dugo. Ano ang gagawin natin? Kuhanin pa. Hindi na pwedeng kuhanin pa, Ginoong Shen. Ang dami mo nang nakuha na dugo sa puso. Iyon na ang limitasyon mo. Basta't maliligtas si Xiaokui. Huwag mo nang pakialaman ang ibang bagay. Tuloy lang. Ginoong Shen, gising na ang misis. Talaga? Bilis. Dalhin mo ako kay Xiaokui. Ginoong Shen. Xiaokui. Ginoong Shen. Ano ba talaga ang nangyari sa iyo? Mises, iligtas ka ni Ginoong Shen. Kumuha uli siya ng dugo mula sa puso. Muntik na niyang mawala ang buhay. Wang Hao. Dugo mula sa puso. Kaya pala, sa panaginip ko ang sakit-sakit. Xiaokui, okay lang ako. Huwag mong pansinin ang sinasabi ni Wang Hao. Pero nararamdaman ko. Sobrang sakit talaga. Ginoong Shen. Salamat. Anong salamat? Dahil sa akin, napakaraming hirap ang dinanas mo. Ako ang dapat humingi ng tawad. Hindi mo kasalanan iyon. Wala ka namang kasalanan. Xiao Ku, bakit ka umiyak ulit? Ano ba yan? Buntis si Xiao Ku. Hindi ka pwedeng masyadong ma-stress, hindi mo ba alam? Ako. Buntis. Ha? Totoo ba? Parang hindi totoo. Parang panaginip lang. Lahat ng ito ay totoo. Mula ngayon, ikaw man o ang anak natin, ipagtatanggol ko kayo. Hindi ko hahayaang masaktan kayo muli. Maganda ang salita, pero dahil sa iyo, umiyak na matagal si Xiaokui. Kanina PA. Ano ba yang ginagawa Montag? Itapon Montag na yang basura. Bilis. Naiinis ako sa iyo. Tatay, Xiao Ku. Anak, sabi ko sa iyo, huwag mong palalain ang lalaki. Lalo lang siyang magiging bastos. Tingnan mo siya. Nakasweet, kunwari siya ay isang boss.
Sa huli, ikaw pa rin ang masasaktan. Pero siya talaga. Makinig ka sa tatay, sigurado yan. Senior Shen, Ilagay mo na lang diyan. Isang lalaki, hindi marunong gumawa ng gawaing bahay, ang galing. Ikaw, magpahinga ka na. Baka mapagod ka ng sobra. Masasaktan si Xiaoku. Salamat, biyanan. Sa susunod, magsuot ka ng mas makapal. Baka ka magkasakit. Xiaoku, Kung gusto mo, alis na tayo sa ospital ilang araw. Sakto. Puntahan natin ang pamilya nila Shen. Sinasabi ko na kung masyadong mahirap ang pamilya nila Shen. Ang kasal na ito, kailangan kong pag-isipang mabuti. tatay. Sa totoo lang siya ay. Huwag kang mag-alala, biyanan. Hindi kita bibigyan. Xiaokui. Nandyan na sa baba ang kotse. Yun nga. Talagang dadalhin mo ang tatay ko sa pamilya nila Shen. Pero ang tatay ko, palagi kanyang iniisip na isang tambay, kaya sabihin mo na lang sa kanya ang totoo. Sakto. Pagpunta ng tatay mo sa pamilya nila Shen, bigyan mo siya ng sorpresa. Kung sorpresa lang, madali lang. Baka maging sindak pa. Nga. Kamakailan, may nararamdaman ka bang kakaiba sa katawan mo? Na hindi comfortable. Wala. Pero, Pero ano? Xiaokui. okay lang ako. Ito, Aksidente kong nalaman. Ang dugo ko, kapag nahaluan ng tubig, hindi na nag-ilaw. Medyo nag-aalala ako, baka makaapekto ito sa baby. huwag kang mag-alala. Kaninang umaga lang sinabi sa akin ng doktor. Normal ang mga resulta ng check-up mo. Kung nag-aalala ka, tatanungin ko ulit si If Chen. CJ. Nga, may isa pa akong kakaibang napansin. Ano yon? Tingnan mo, Shenye. Ito si Xiaokui. Ito yung isa kong natuklasan. Parang may kakayahan ako na kunin ang mga bagay ng walang hinahawakan. Bakit tahimik ka, Shenye? Hindi mo ba ako nakikitang parang halimaw? Maganda. Magandang kakayahan. Buti na lang hindi ka nagtataka. Siyempre naman hindi. Nga pala. Kahit may kakayahan ako na kunin ang mga bagay ng walang hinahawakan. Pero mahina lang ang lakas ko, mga maliliit na bagay lang ang kaya kong buhatin. Pag mabigat, hindi ko kayang buhatin. At saka, kapag ginamit ko ng madalas ang kakayahang ito, napapagod ako. Kaya huwag mo nang gamitin ang kakayahang yan. Medyo nag-aalala lang ako. Baka maapektuhan din ng kakayahang ito ang baby. Huwag kang mag-alala, pupunta tayo kay If Chen para magtanong. CJ, Ay naku, bakit hindi pa kayo umaalis? Ang bagal and yo. Hoy, Shen, takot ka bang pumunta sa bahay mo? Tay, Siyempre hindi, alis na tayo ngayon din. Ganon dapat. Talagang hindi na mapigilan ang babaeng nagmamahal. Dalhin Montag, yung maleta. Tay, mauna ka na, bumaba ka muna. Tara na. Malamang mabibigla si Tay mamaya. Sasabihin ko sa'yo, bakit ka pa nagrenta na mamahaling kotse?
Mas mabuti pang ibigay mo na lang ang pera kay Xiaohui. Pa makabili ng manok at makaluto tayo. Ito, bahay Montag? Opo, biyanan, tuloy po kayo. Maligayang pagdating, Shen Yi, Mrs. at Ginong Zhong. Xiao Ku. Ito. Biyanan. Muli akong magpapakilala, ako si Shen Sihan. Ang pinuno ng Shen Corporation. Xiao Ku, ito. Ito ang mga regalo ko sa iyo bilang pasasalamat. Pazazal Amat? Ito. Sinabi sa akin ni Xiaoqui. Nitong mga nakaraang taon, nagtipid ka ng husto. Nag-isang nagpalaki kay Xiaoqui. Maraming hirap ang dinanas. Salamat po. Salamat sa pagpapalaki kay Xiaoqui. At sa pagtuturo sa kanya na maging napakabuti at mabait. Salamat sa inyo. Trabaho lang ng magulang yan. Ano NG Pazazal Amat yan? Napakaganda ng pagpapalaki niyo kay Xiaoqui. Na makapag-asawa sa kanya. Malaking karangalan para sa akin. Ito, 10 bilyon bilang dowry sana. May pagkatiwalan niyo sa akin si Xiaoqui. Para alagaan ko. 10 bilyon? Si Xiaohui pala ay napangasawa ang isang napakadakilang tao. Pero dati, ganyan ka o zia trinato. Anong ginagawa mo diyan? Ito pan mo na yang basura, bilisan Montag. Oh, Nayinis ako sayo. Napakabuti mo kay Xiaohui. Siyempre gusto kong ipagkatiwala siya sa'yo, pero dati, hindi ko alam ang katayuan mo, ganyan kita tinrato. Akolo ko, iso kang tambay lang. Huwag mo sanang isipin yun. ayos lang, biyanan. Sa harap ninyo, asawa lang ako ng anak ninyo. Asawa ni Xiaoqui. Ano man ang kailangan nyo, sabihin lang. Si. Xiao Ku. Anak. Nakahanap ka ng napakabuting asawa. Kampante na ako. Tay, ingatan mo ang sarili mo. Sisihan. Siguradong maaalagaan niya ako at ang baby. Senior Shen, ano sabi ni Dr. Chen? Ano ba talaga ang nangyayari sa akin? Huwag kang mag-alala, sabi ni Dr. Chen, ang mga pagbabagong ito ay dahil sa paghahalo ng lason sa iyong dugo, kaya nagkaroon ka ng natatanging kakayahan. At kung bakit ka maagang nagising ay dahil sa baby. Nadala ang aking gene ang nagpahalo sa lason para sa iyo. May epekto ba iyon sa baby? May kaunting epekto. Kaya, kailangang gamitin ito. Ito, Si Air Chen. Ginawa mula sa dugo ng puso ko ang pabango. Sabi ni Air Chen. Kailangan araw-araw ipahid. Tapos magpalambing ka para tuluyan mawala. Ang natitirang lason sa iyo at sa bata. araw-araw. Magpalambing. Tangang Lu Jiao Jiao. Ang tagal na. Hindi pa rin namamatay si Zhong Xiaoqui. Buntis panga.
Kung hindi mamamatay si Zhong Xiaokui, hindi mamamatay si Shen Sihan. Kailan pa kaya tayo makakaahon? Ikaf, halika rito. Bulag KBA? Hindi mo ba nakikita ang gulo sa sahig? Linisin mo agad. Ikaf. Huwag kang matakot. Kunin mo ako ng bagong damit. Gino. Ano po? Ang tagal mo nang hindi nakikipag-init sa akin. Maganda ang buwan ngayong gabi. Baka naman. Ikaf talaga. Aya pala ganyan ang suot mo ngayon. Nalulungkot ka na naman. Ay naku. Nakuha ko na ang token ng Shen. Matandang lalaki, ayaw ko sanang magsakripisyo. Kasal anan Montag. Dahil masyado kang paborito. Mga tauhan. Hulihin ninyo. Zitsok Xiaoku. Opo. Nanaginip ba ako? Si Ginoong Shen nagluluto. Anong hinihintay mo? Halika't kumain. Ito, ikaw ang nagluto. Marunong ka magluto. Hindi naman dati. Pero nabasa ko lang kasi ang ilang libro. Lahat ng sihi sa libro, marunong magluto. Anong libro binabasa mo? Heto, Hindi na Jixed, nababaliw na ang pamilya ng Campus Hearthrock. Tumangging pakasalan ang mayaman. 79 na pagtakas ng yaong mistress. Ito, napanood mo na. napansin ko sa mga libro, lahat ng siyu ay marunong magluto. Ano pa ang ibang pagkakatulad nila? At lahat sila ay allergic sa ibang babae. Ano pa? Isa pa. Mamaya sa gabi, ipapakita ko sa iyo sa pamamagitan ng aksyon. Masama. Sige, kain na tayo. Nga pala, ngayon ang araw ng prenatal check-up. Pero may international meeting ako ngayong umaga. Ipadala muna kita ng driver. Pagkatapos ng meeting, diretsyo na ako sa'yo, okay? Okay lang, unahin mo ang trabaho mo, kaya ko to. Mabait. Sabi ng doktor, malusog ang baby. Mukhang hindi naapektuhan ng mga pagbabago ko ang baby.
Saan to? Lixin, ang lakas ng loob mo. Nakawin ang token ng Shen family? Naluluka ka na ba? Oo, naluluka na ako. Sino bang hindi maluloko kapag napasok sa mayamang pamilyang ito? 20 taon na akong kasal sa'yo. Wala man lang akong tunay na katayuan. Isang ayaw lang ni Shensihan. Hindi ko man lang magawang magkaroon ng sariling anak. 20 taon kong tinis. Sa wakas ay malapit nang mamatay si Shensihan. Tapos itong Monting Cute ang sumagip sa kanya. Ikaw ang kid. Gusto mo bang palayasin sa Shen family? Palayazin es Ashen Family. Mat andang gago. Ako ang palayasin. Mukhang hindi mo pa naunawaan ang sitwasyon. Ang dapat palayasin ay kayong mga Shen family guards. Token lang ang sinusunod, nasa akin ang token. Ako na ngayon ang amo ng mga guards na ito. Ayaw ko sanang nakawin ito, pinilit mo ako. Ikaw talaga, Zihan, hindi ka naya patatawarin. Hindi ka naya pababayan. Shensihan. Ting. Tulong. Kung siya ay maglakas loob na pumasok, siguradong hindi ko siya pababayaang mabuhay. Hindi mo ako pababayaang mabuhay. Shenyi, Zihan, Papa, Shenyi, Xiaokui. Pakawalan mo si Xiaokui. Pakawalan mo siya. Bakit ko siya pakakawalan? Shenye, tumakas ka na. Sasabihin ko sa iyo, Shensihan. Hindi ko lang pakakawalan ang munting kaibigang ito. Papatayin ko rin ang munting kaibigan sa kanyang tiyan. Lexin. Kung saktan mo si Xiaokui, hindi kita patatawarin. Shensihan. Ang dakilang Panginoon ng pamilya Shen. Sa ganitong pagkakataon, bibigyan mo lang ako ng banta. Gusto mong pakawalan ko si Zhong Xiaokui. Pwede rin naman. Maliban na lang kung itapon ng mga tao mo ang kanilang mga baril at umalis. Tungkol naman sa iyo. Lumuhod ka at gumapang ka rito para makiusap sa akin. Imposible. Shenyi, huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Shenyi, hindi pwede. Ano? Isang Zhong Xiaoku. Hindi mo kayang lumuhod para sa kanya? Siege. Dadagdagan ko pa ng isa. Papa, Bibilang ako ng huling 5 segundo. Shensihan. Kung hindi ka luluhod, papatayin ko ang isa sa kanila. Isa sa kanila. 5. Shenye, wag mong pakinggan, wag kang luluhod, wag. At. Sihan, huwag, walang saysay ang pagluhod. Nasa kanyang kamay ang token. 3. Dalawa. Zihan, Shenyi, Ikaw ay isang mabuting tao na masunurin. Gumapang ka na ngayon. Huwag, Zihan. Shenyi. Ang mapagmataas na Shenye, nagpakumbaba para sa akin. Nagmakaawa kay Lixin. Shensihan. Noong pinapalo mo ako sa harap ng maraming tao, hindi mo inasahan na darating ang araw na ito, di ba? Ano? Matigas pa rin ang ulo mo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging matigas.
Narinig ko na ang latigong ito ay ginagamit ng pamilya Shen para parusahan ang mga taksil. Ang latigong ito ay puno ng mga tinik. Kapag hinampas ito, mawawalan ka ng kalahating buhay. Mukhang hindi mo pa ito nararanasan, di ba? Shenye, wag mo na akong intindihin, umalis ka na. Shenye, wag mo na akong alalahanin. Kung gusto mong paluin mo na. Ano pa ang hinihintay mo? Sige. Bibigyan kita ng gusto mo. Shenyi, Igilan mo na. Shenyi, Xiao Kui. Okay lang ako. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging matigas. Shenyi. Bakit? Bakit sa tuwing? Ako ang pabigat kay Shenye. Bakit sa tuwing? Si Shenye ang sumasagip sa akin. Huwag mo siyang saktan. Huvak. Zihan. Huwag mong saktan siya. Patayin niyo siya. Ikaw. Xiao Kui. Okay na ako. Ngayon. Sa wakas, ako naman ang sumagip sa iyo. Xiao Kui. Shenyi, Gising ka na. ang bata, kumusta ang bata? Huwag kang mag-alala. Okay ang bata. Sabi ni Eha Chen, nag-awaken ang iyong powers at naubos ang iyong lakas. Gising ka na, okay na. Ngayon, ikaw ang nagligtas sa akin. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, wala nang sinuman ang makakapaghiwalay sa atin. Ano ba yan, ang sikreto mo? Heto na, heto na. Dilat ang mata. Engan, Ikaw ang gumawa nito. engan. Senyor Shen, gumagaling ka na talaga sa pagluluto. Kung gusto mo, lulutuan kita habang buhay, okay? Okay, Anong nangyari? Senyor Shen, ako. Mahal na mahal kita. Mula noon ng bata ako. Lahat ng tao sa paligid ko, itinuring akong kakaiba. Alam ng mga tao sa baryo na kumikinang ang dugo ko. Kaya tinawag nila akong halimaw. Walang gustong maging kaibigan ko. Ting halimaw ka, hindi mo pa aminin. Sige, batuhin natin siya. Pagkatapos, na-ospital ang tatay ko dahil sa malubhang sakit. Kaya hindi na ako nakapag-aral. Nagtrabaho na lang ako bilang basurero at sa iba't ibang trabaho. Halos lahat ng kasamaan sa mundo naranasan ko. Hanggang sa nakilala kita.
Alam ko. Senyor Shen, noong una mo akong iniligtas dahil lang. Kayang iligtas ng dugo ko ang buhay mo. Pero iyon din ang unang pagkakataon na nalaman ko na ako na laging itinuturing na halimaw kayang magligtas ng tulad mo. Isang dakilang nilalang. Ngayon ko lang nalaman na ang asul na dugo sa katawan ko ay natatanging marka rin sa mundo. Ito ang ating dalawa. Asul na kasunduan. Xiao Kui. At kahit noon, para iligtas ako, handang kunin ang dugo sa puso mo. Senyor Shen, talagang gusto na gusto kita talaga.